Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, Kimbo umamin na, OMG addict sa nakaw, Diyos ko po, binulsa na, nako. At eto pa mga ka-review natin, Estela, nako, Bratenela, tinamaan kay former PRRD. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Ito, simulan po natin dito kay PRRD, no? Itong kanyang pahayag na talaga namang tinamaan. Ha? Tinamaan po si Representative Estela Kimbo. So ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan to. Ito na po. Kayo, Busog sa pera. nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga dalaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. So yan mga kababayan, talagang tinamaan po dito si Representative Kimbo, 'di ba? Dito nga po sa kumakalat sa social media, wherein yung dating pamumuhay ni Estela Kimbo, no? Ay naikukumpara ng ilang mga kababayan natin. No, napakasimple lang pala, teacher, no? Teacher pala itong si Representative Kimbo. Teacher po siya, napakasimpleng buhay po noon. Pero siya no, nakakalabas no ng nakasimpleng pormahan lang, simpleng teacher lang. Pero ngayon mga kababayan, hindi na lumalabas ng hindi ano bang matatawag natin sa suot niya? Multi-dollar na suot, di ba? Outfit, yan, multi-dollar outfit ni Representative Kimbo. So yan, talagang etong patama talaga itong sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte, no? Na kayong mga congressman, tingnan ninyo. Pumapasok kayo, eto talagang tinamaan eh. Ha? Yung relo ninyo, Siko, 'di ba? Yung Siko, mumurahin lang po 'yan eh. Ha? Tapos paglabas ninyo ng Kongreso, naka Rolex na. Oh. Anong masasabi nyo dyan sa talagang tinamaan si Kimbo dito? Siguro po, hiyang-hiya itong si Representative Kimbo dito sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. Sana mapanood niya, di ba? O ito mga kababayan, Representative Kimbo inaming walang flood control projects ang administrasyon. Ito, pakinggan po natin mga kababayan at bigyan natin ng reaksyon. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam. Siguro ko mga kababayan, kung ako po yung presidente, talagang matutunaw po ako Matutunaw ako sa kahihiyan dito sa 5,500 flood control projects na umaabot. Eto, mamaya sasabihin, magugulat kayo mga kababayan kung magkano ba talaga ang nagagastos, no? Taon-taon dito sa flood control projects na ito. Madam Speaker, anyari sa mga flood control projects na ito? Marami doon na medyo hindi natupad. Teka lang. Bakit kailangang tumawa ni Kimbo dito? Hindi na nga natupad. Tingnan nyo, nakangiti pa. Nakangiti pa mga kababayan. Parang napanood nyo yung last vlog ko kanina. Nakangiti rin yun eh. Oh. Bakit nakangiti ka? Hindi na nga natupad. At wait.
hindi natupad, meaning there is accountable mga kabayan. May akibat na accountability po yung sinasabi niyang hindi natupad. Sino po ba ang nag-implement? Diba? Oh, ito, pakinggan pa natin. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya Bakit ganun mga kabayan? May revision sa plano ninyo? Nung, eto mga kabayan kasi binibira nila itong budget hearing ni VP Sara, di ba? Binira yung Office of the Vice President. Ngayon, magtatanong din tayo, bakit nagkaroon ng paglihis? Oh. Diyan sa project na yan, wherein sa proposed budget ninyo, nakaano na yan nakaplano na yan nandun na po yan sa proposed budget ninyo. Bakit nagkaroon ng paglihis? Lumihis ba yung pera? Di ba? Hindi ba napunta sa kanal? Napunta sa bulsa ba yung pera? Nagtatanong lang po mga kababayan dahil nagkaroon daw ng paglihis Anong klaseng di ba? Nag-propose pa kayo ng ano ninyo. Pero nagpasa pa kayo ng proposal ninyo tapos hindi rin ninyo tutuparin. Lilihis pala kayo sa proposal ninyo. Dapat doon sa proposal ninyo sinabi nyong lilihis kami, di ba? Pero wala naman siguro kayong binanggit doon sa proposal kasi pag ginawa nyo po yun, hindi kayo papayagan, di ba? Ng budget ng DBM or appropriation, di ba? Tawag dyan. Sabagay, complot na siguro. Sabagay, kakampirin nila yung humahawak ng budget tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. Kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker, kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR. Infrastructure spending pa rin, Madam Speaker. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas. So eto mga kabayan, baka magulat po kayo sa mga figure ng kwarta na sasabihin dito. Talagang grabe po ito, pakinggan po natin 500 billion para sa flood management program nito. 500 billion, ako naman. Madam Speaker. Si Kimbo gusto na magpatulong. Kayo naman ang sumagot dito. Diba? Lilingon-lingon na Well, alam natin na merong nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya So, ganun na lang po yun mga kababayan. Tatawanan lang, ngingitian lang nila yung 500 billion. Kalahating trillion po. Diba? Ang pinag-uusapan dito, kaya hindi po dapat tawanan lang po ito. Diba? Hindi po dapat tawanan kasi tayong taong bayan pong nagbabayad dyan sa inutang na yan. tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. At tingin ko ang NEDA naman at this point in time ay
Nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And of course, So yan mga kabayan, NEDA po pala yung source ni Kimbo. Wherein yung NEDA po, no, kung sa waray pa, Puryagaba. Pinaglalaroan yata tayo ng NEDA mga kabayan. Di ba yung sinabi nilang 61, 64 mga kabayan. No? Or 21 pesos per meal. No? Pwede nang mabuhay ang isang Pilipino. Yan pala ang source ni Kimbo. syempre sa ngayon ay Alam niyo mga kabayan kung bakit naiinis po ako? Kasi tingnan niyo si Kimbo mga kabayan, no? Parang sa bagay, no? Talagang parang di ba? Parang ginigisa na nga po sila, tinatanong na nga sila about dito sa napakalaking perang ito dito sa flood control projects na ito. Pero nakangiti pa rin, no? Ano pong implication nito? Na walang mangyayari dito sa tanungan na ito. Yun ang naiisip ko mga kabayan. Nga? Tanungin man ito ng tanungin dyan maghapon. Ay walang mangyayari. Tingnan mo. Tawa pa ng tawa. Seryoso na ito eh. Kailangan po nilang magpaliwanag. Pagdating kay BP Sara, talagang mga kayo. Pero pag kayo na palang tinatanong, wala rin eh. Yeah. Magagaling lang kayo pag kayo ang mga kalaban ninyo, di ba? Dito, itong Makabayan Blocks at si Stella mukhang nagkausap na kanina bago pa itong tanungan na ito, di ba? Yeah. Nagkausap na po sila. For documentation na lang po ito mga kabayan. For documentation para masabi na tinanong naman kami, sinagot naman namin. ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan and at the same time yung So ibig sabihin mga kababayan, there is no monitoring, di ba? Kasi ngayon pa lang nila i-monitor kung kailan pa nagkabistuhan na, saka lang nila i-monitor. Kaya anong ginagawa ng departamentong yan? Tanggalin na lang yan mga kabayan. Ngayon pa lang magmo-monitor. Bistado na po sila. yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans, and for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon, wala pang ganon. So yan, walang master plan sa buong bansa mga kabayan, no? Pero ang tanong, saan napunta yung 500 billion kung wala naman palang master plan para sa buong bansa? Saan nila ginastos? Yun yung tanong, di ba? Yung 500 billion. Kung wala palang master plan, ang tanungin mo nga, sino to? Yung sa Makabayan Block. Kung saan napunta yung 500 billion? Wala naman palang flood control projects. At paano nakapasa yung proposal na yan? Paano nakakam up, di ba? Diyan sa 500 billion kung wala naman pala. So yan ang pwedeng tignan ng DBCC. May I remind the Honorable Brosas that you have 3 more minutes.
Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Mga kababayan, nagpalakpakan po. Sabi namin i-share ko lang po sa inyo, no, may nag-comment po kanina, no? Dahil nga sa speech ni Speaker Martin Romualdez, no, kahit hindi naman gaano kaganda yung pagdi-deliver ng speech niya, marami pong nagpalakpakan. Sabi po na nag-comment yun, nagpalakpakan, 1 milyon daw bawat pumalakpak. Ewan ko na kung totoo, mga kababayan, sinishare lang po natin yung comment nila. Yes, thank you, Madam Speaker. Napaka-personal din sa akin ito kasi binabaha ako eh. Kaya kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker. Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR. Madam Speaker. So, walang nangyari dun sa mga pondo na yun, seemingly. Anyway, Madam Speaker, bago po ako, 3 minutes na lang, Madam Speaker, pwede bang mag-extend siya? Appeal naman, Madam Speaker. Ikaw, Brosas, di ka ba magagalit? Diba? Diba, lagi kayong galit eh, diba? Nasusurprise lang tayo dito kay Arlen Brosas, no? Na makabayan ba? Kasi galit na galit po ito sa administrasyon, lalo na sa mga kalokohan, kung may corruption, di ba? Galit na galit po itong si Arlen Brosas. Pero bakit dito parang kahit ako gusto ko nang magalit siya. Di ba? Tuwang-tuwa pa. 3 minutes na lang yung ibinibigay sa kanya, natutuwa pa. There's something fishy, mga kabayan, dito sa nangyayaring tanungan na ito. Diba? May kahina-hinala, something na may mali po dito sa tanungan na ito. Kasi kilala po natin ito na matapang. Pag nagtatanong ito talagang gigil na gigil palagi ito eh. Pero ngayon, tingnan nyo, very smooth ang kanilang pag-uusap ni Kimbo. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.